What's up mga toy? So mag-install tayo ngayon no, sa click natin version 3. Tinanggal ko pala yung dipstick cap dyan para mahigupin, maibaba lahat ng langis. Yung kasi yung nakasanayan ko. Yun, naglagay na rin ako ng panahod para di magkalat pag matanggalan natin yung trim plug nut. Ayan. Silip-silip na rin insan yan. Ayan na. So, mas okay yung mga choy kung meron kayong proper tools na gagamitin para hindi agad mabilog yung dream plug nut nyo, no? Yan, dahan-dahan mo lang yan. Mekos-mekos mo na yan insan. Yan, pihit-pihitin mo lang yan. Sabay salang na yung ginawa nating panahod para hindi siya magkalat, no? Tumatama kasi dyan sa center stand, kaya naglagay tayo dyan ng karton. Di ba? Basic. Then, antayin lang natin na maubos yung langis, no? Mas maganda kasi yung meron ka ring matutunan sa motor mo para hindi ka na masyado gumastos. Katulad yung mga ganito, yung mga chainsaw lang, mga basic ano lang. Di malaking bagay na rin yun, nakakatipid ka rin doon. Kaysa naman pupunta ko pa ng kasa o sa mga shop. Diba? So, i-check na rin natin yung coolant. Yan. Medyo nasa lower na siya, kaya magdagdag tayo ng konti ng coolant mamaya. Ituturo ko pala sa inyo mamaya kung paano mag-reset sa sa indicator na oil change niya sa panel board niya. Saka paano mag-set ng ilang kilometer. And so ito palang gamit kong langis, yung sa Honda pa rin. Fully synthetic, no? So isasali na natin yan ngayon. Tsaka nagano na rin ako ng gear oil, magpapalit na rin ako. Every 2 times kasi ako nagpapalit ng gear oil. Kunyari, ngayon nagpapalit ako ngayon. Sa sunod na change oil, di muna ako magpapalit. Sa pangalawa na ulit magpapalit ako ng gear oil. Yan ang nakasanayan ko eh. Nasa inyo na yun kung gusto nyo, pag magpalit kayo ng engine oil, magpalit na rin kayo ng gear oil. Kaya kung may pera naman kayo, wala namang problema doon. Basta sa akin, yun ang nakasanayan ko eh. Every 2 times ako nagpapalit ng gear oil. So, ibabalik ko muna itong drain plug nut nya. Pinunasan ko muna para maganda yung bigayan. Gaya nga sabi ko kanina, mas maganda yung may proper tools kayo na gagamitin para hindi agad mabilog yung drain plug nut nya. Ayan. Yan ang laging gamit ko, yung socket wrench. Mas okay yung socket wrench kung meron kayo. Ibalik na natin. Sukat pala yung sa drain plug nut nya sa click battery natin, 12mm. Yan, so ibabalik na natin yung drain plug nya. Yan. Madali lang naman pagbalik niyan. Hindi ko alam kung same lang ba sila sa version 2, version 1 yung sa drain plug nut nya, yung sukat. Kasi yung sa RS ko kasi mas malaki yun. 17 yung sa RS. Yung sa drain plug nut nya. Yan, ibalik nyo lang yung drain plug nut nya. Mas maganda yung kamay nyo lang muna. Para maipasok nyo na maayos. Yan. Huwag masyadong mahigpit, di naman matatanggal yan eh. Yung tamang higpit lang. Control nyo naman yan eh. Yan.
Yan, so ipa-fast forward natin. Baka abutin tayo ng isang oras dito. Ibalik lang natin yung district cup niya. Ano na yan? Yung bolt na yan, hindi na yung stock. Kasi mas gusto ko ano eh, may design. Para maganda naman tingnan. Yan, 800 lang isasali natin dyan. Yan, 200. Ititira natin. Tansyahin nyo lang. Tansya nyo naman yan. Yan, pasensya na kayo na medyo maingay dito kasi may gumagawa kasi dito ng constructions. Ayan. Yun, 200 yung natira. So, tatawin na natin yan. Ipunin na natin yan hanggang abot yan ng 800. Para di na tayo bibili. Diba? Tuloyin na lang natin. Yan, so ibabalik na natin yung stick cup nya. Kaso, ano na yan, hing na yan. Yan. Huwag rin masyadong hipitan. Yan, tama lang. Yan, so i-check naman natin yung ano, yung sa coolant nya. Isang screw lang naman yan eh. Tanggalin nyo lang. Dali lang naman tanggalin yan, isang screw lang. Pag matanggal nyo na yan, iangat nyo lang yan, takip. Yan. Sinsya na kayo, medyo madumi na. Ayan, so nasa ano na siya, nasa lower na siya, kaya dagdagan natin ng konti. Dagdagan lang natin ng konti. Hindi ko alam dyan kung para saan yung marking na yan ha. Kasi hindi ko rin napansin nung galing sa kasa kung hanggang saan yung reveal niya. Siguro para doon din siguro sa kulat hanggang dyan lang. Hindi ako sure ha. Kaya sinunod ko lang din. Nasa upper lang hanggang dyan lang sa guhit. Hindi ko alam kung yun yung purpose niya, yung marking na yun, yung kulay pink na yun. Basta dagdagan ko lang ng konti. Palagpas lang dun sa upper niya. Hindi pa naman siya expire. 2025 pa yung expiration niya. Kaya goods pa to. Yan, so nasali na natin yung coolant na dagdagan na natin. May balik na natin yung takip. Siyempre punasan muna natin. Kaya madali na naman pagbalik niyan. Yan, so naibalik na natin yung takip sa reserve niya sa coolant. Balik na lang natin yung ano, yung cover ng coolant niya. Madali lang naman yan. May lock lang naman yan, isa. Dalawa pala. Isa sa gilid, isa dyan sa harap. So balik na natin yung screw. Yung ganun ka dali. Yan. Yan,
Yan, so sa gear oil naman tayo. Magdi-drain naman tayo. Ganun pa rin. Yung sukat niya sa ano niya. 12 mm pa rin. Yan, so tanggalin na natin yan sa drain plug niya. Gaya nga sabi ko kanina, huwag niyo masyadong higpitan. Yung tama lang. Kasi baka maputol naman pag sobrang higpit. Lalo na pag mainit pa yung makina. Gusto ko yung hindi masyadong mahigpit para sa akin. Ayan, nakikita nyo malinis pa. 2 times ako nagpalit din Kaya hintayin na natin maubos. Yan, so tanggalin na rin natin yung sa taas, yung pagsasalina niya ng gear oil. Maiksi lang naman to Antayin na natin maubos. Baka malito kayo yung sa baba yun yung mahaba, yung sa taas yung maiksi. Yan, so ibalik na natin yung drain plug nut nya sa gear oil. Gaya nga nang sabi ko kanina, huwag niyo masyadong higpitan. Kasi once kasi na magbaklas kayo na mainit ng makina, tendency niyan baka maputol na yung nut. Yan ang iniingatan ko. Yan, so nasalin na natin yung bagong gear oil nya. Yan, so ibalik na natin yung nut. Gaya nga sabi ko, huwag masyadong higpitan. Yung tama lang. Yan, goods na yan. So doon naman tayo sa panel board niya sa oil change na nakalagay kung paano natin i-reset. Naman sa panel board niya, paano mag-reset nito sa oil change indicator niya. On mo lang, long press. Yan, i-blick yung oras. So anong oras ito? Yan naman sa oil change, check natin sa 1.5. Ayan, 1,105 sa akin. Select mo na. Ay, hindi. Select mo sa 1,500 kilometer. Yan. Nakaset na yan, di ba? Set mo na. So ngayon, pag hindi pa rin mawala yung oil change indicator niya, i-off mo ulit. Ignition niya, switch. Sabay. Long press mo to. Yan, papatayan Tapos long press mo. Long press mo lang. Yan. Mawawala yan. Di ba? Nawala na. Ganun mag-set pag hindi mawawala. So, start natin.